This is Joel Larry Excuses, where we talk about meaningful conversations. This is a collaboration with Miss and Mrs. UAE Philippines 2026 and of course, Kusi Still and Films. And we are getting to know the beautiful candidates of Mrs. Philippines, and one of them is Mrs. Evangeline Amorado. Yes. Alam mo ma'am, gusto kong marinig yung pangalan tapos pagpapakilala na napaka-grand. Pwede Okay. po ba natin gawin yon? Oo naman. In 3, 2, 1! I'm Evangeline Landicho Amorado from Sariaya, Quezon! Ma'am, sinong nag-encourage sa inyo, Miss Evangeline, na magsali sa ganitong klase ng competition? Totally, sabi nung kaibigan ko, niyaya niya ako na, Be, pag-drive mo naman ako, punta ako sa audition. Wow! Pero, sa isip-isip ko na lang na, kasi nanonood lagi ako sa TV. Sabi ko, kailan gusto nito. Ang ganda naman nila umikot, ang ganda, napapanood lahat. Sabi ko, ako gusto ko rin. May pagkakataon din kaya nun. Sabi ko gano'n. So, din sinama niya ako, Sunday yon, pinag-drive ko siya. Nakita ko siya nag-audition. Ngayon, nakita ko si Ma'am Mel at saka yung mga, sabi ko, ang ganda, ang saya. Ano kaya mag-audition ako? Matanggap kaya ako? Sabi ko, kaya lang naano ako, sabi ko, nung time na yun, suot ko simple lang. Tapos yung kaibigan ko, naka-dress, naka-ano, ganda-ganda ako sa kanya. Sabi ko, gusto ko maging ganun din ako. Gusto ko ipakita yung, gusto ko ma-enjoy. Correct, Gusto ko baka pagdating ng araw, manalo ako, alam mo yon. At least pagdating ng maging lola na ako, may pagmalaki ko sa mga apo ko, yung may nasabi ako, hindi lang sa isang magulang na, isang ina na nagtrabaho ako, na gusto ko yung pagdating ng araw na Naging beauty queen yes, ka din. yes. Oo. Then, Saglit lang, yung kaibigan mo, nandito ba? Or ano? ano din siya? Candidate din. din Sino? siya. Si Ann Mateo. Ay, sa next batch. Next batch. Oo, naman. next So, batch pareho siya. kayo from friends to parehong competitors. Oo, parehas Pero kami. friendly competition naman to. Oo naman, wala namang problema. Kahit lahat naman sila, kami nga, sabi nga niya, Be, tutulungan kita. Ano. Yes. Sabi ko, sige. Sisterhood. Oo, ganun. Kasi you have to prepare for the pasarela, yung paglalakad, Oo naman. pagsuot ng gown. Maalam naman akong maalam naman akong mag-heels talaga. Maalam akong mag-ayos sa sarili ko. Tatali ako nag-aano ng sarili ko. Sabi ko, gusto ko talaga to eh. Talagang pinangarap ko talagang maging ano, kaya. Ito na yung pagkakataon ko. Lagi ako nanonood kasi ng mga pageant. Sabi ko, ang ganda. Sabi ko, maganda This rin. time, nandito ka na. Oo, sabi ko, maganda rin naman ako. Medyo Oo naman po, yes. Kasi meron pa akong yung experience ko sa mga anak ko. Sabi ko, ganun. Tapos madrama din naman ako minsan. Mrs. Evangeline, nagkwento mo sa akin na isa sa mga greatest achievement mo yung napagtapos mo yung mga anak mo. Kwento mo naman sa akin yung 3 anak mo na nagtapos sa kolehiyo. Yung panganay ko, nagpunta ako dito sa abroad, grade 6 pa lang siya. Na mag-start na magtrabaho sa school. Gusto ko siyang makatapos. Tapos siya yung tumatayong, nung umalis ako, siya yung tumatayong ina at ama ng 2 kong anak. Pag may sakit yung 2 kong anak, siya nagbili ng gamot, siya nagpapakain, siya nung nag-ano. Sabi ko, alagaan mo lang yung 2 mong kapatid, magtatrabaho ako. Sige nanay, ganun. Ako nga, gusto ko nga na mapagtapos sila. Yung pag-aaral. Babae po yung... 3 lalaki. Ngayon hanggang sunod-sunod sila. Yung isa naman puro sa university sila lahat nakatapos Kasi paghihingi ng nanay, meron kami linggo-linggo sila, 3 kasi. Lalo na yung culinary, magastos yun. Kasi galangin ang gagawa ng mga cake, mga kung linggo-linggo. Sabi ko, anak, ang sahod dito, everyday end of the month. Ikaw gusto mo linggo-linggo. Tapos siyempre, kanya-kanyang budget yan. Kasi mga high school, college, tapos grade 6, hanggang sa nagsabay-sabay na ng college. Sabi ko, paano kaya itong gagawin ko dito? Sabi ko, basta pagtapos ko lang, bahala na. Di trabaho ako ng trabaho para makatapos. Hanggang sa natapos ko na yung panganay ko. Ngayon, nagtrabaho naman siya. Nanay, tutulong. Mabait yung panganay ko, sobra. Sabi niya, nanay, tutulungan kita.
pag-aral dun sa dalawa. Sabi ko sa sige, di yun. Hanggang sa I think nakuha niya po yun sa inyo, no? Yung pagtulong din. Nakita din siguro ng anak niyo yung naging hirap niyo na pagsabay-sabay ang gasto. Ay, sobra. Nako, syempre, lalo pa, itong panganay ko, syempre nakarating siya dito sa, oh my God. Nakarating siya dito sa Dubai. Sabi niya, sa sitwasyon ngayon, paano kaya kami napag-aral ng nanay ko? Ang sahod ganito, 3,000. Tapos kami tatlong nag-aaral. Yung tuition ng bawat isa. Tapos yung dalawa ko pang kapatid, linggo-linggo humihingi ng pera. Doon niya naranasan na iyak siya sa isang kaibigan. Kuninto niya, iyak siya. Nagpunta sila sa isang park. Kaya sabi niya, ngayon kung ano yung gusto ng nanay ko, susuportahan ko siya, sabi niya. Kasi naranasan niya na ang pag-abroad pala ng isang ina, tapos 3 anak na nag-aaral, na ganun, hindi ganun kadali. Alam mo yun? Na ang sahod mo lang ay, alam mo, kasama na doon yung part-time mo sa 3,000, hindi pa rin kakasya kasi magbahay na lang, magkano Itong mga panahon po ba na ito, kayo lang ba mag-isa? O... Ako lang mag-isa. Tumayong ina at ama para sa mga 3 kong anak na pinagtapos ko. Ang laking ginhawa ho pala nun. Oo, sabi nung mga kapatid ko, nanay, tatay ko, wala ka ng problema, tapos na yung mga anak mo. Ayan, ngayon, sila naman yung nano ko. Bumabalik sa akin. I think, sometimes kasi, no, kanina may mga candidates na sabi, minsan kasi, pag as a nanay, parang, ikaw, nanay, ikaw yung magpupush sa mga anak mo, para yung support. Pero sa nanay, parang walang nagsusuporta or walang nagsushow ng support na taga-boost ng ano mo. But now, nakasama mo yung anak mo, ano yung message mo doon sa panganay mo? Ang message ko sa panganay ko na napakabait niyang bata, napaka-unawain, alam mo yung, ano siya talaga, yung, hindi siya magagalitin. Oo, may kusa siya, sabi niya. Isang sabi ko lang sa kanya, kahit alam kong, anak, gusto kong mag-aral, sige, nanay, ako nang bahala sa iyo, ako nang bahala. Kaka-graduate ko lang Pinag-aral niya ako ng office admin. Wow. Kasi hindi naman ako nakapagtapos nga, sabi ko. Para baliktad naman this time. Oo, kasi hindi niya alam ko, may nagsabi sa akin na kaibigan niya na pinagsabihan niya, iyak niya ng isang araw sa park, na yung nanay ko pala, ganun kahirap ang inano niya. Kaya siguro, ibinabalik niya yung ano. Alam ko yun, pero hindi niya alam na alam ko. Nasa sarili ko na lang yun. Ang masasabi ko lang sa kanya, napakabait niyang anak, sobra, napakabait niyang kapatid, napakabait niyang apo, at sa lahat pati ng mga kaibigan niya, sobrang ano niya, proud talaga ako sa anak ko. Kahit naman doon sa dalawa ko ring anak mababait sila, matulungan din. Kahit yung bunso ko, ganun din. Napakaswerte ho ng mga magulang na kahit malayo yung mga magulang ay lumalaki ng matino. Ito pong pagsali ninyo dito sa Mrs. Philippines, ano yung advocacy ninyo? Ano yung gusto nyo maging inspirasyon sa mga kapwa nyo, nanay? Ang gusto ko lang sa kanila ay isang katulad ko rin. Kasi tingin ko maganda naman ang kalalabsan na napag-aral nila yung anak nila, na wag silang masyadong mag-isip kung may lahat ng problema laging may solusyon Kasi kung lagi mong iisipin yung problema, maapektuhan ka, alam mo yun, yung magkakasakit ka, may stress ka. Ako talaga, kahit lagi namang, may lutas naman lagi, ang problema nandyan lang lagi Basta enjoy mo lang araw-araw, maging masaya ka kahit may problema ka, alam mo yun, yung parang kahit malayo ka, maganda ka. Ako, sabi ko, pagka minsan nga, hindi ka na magli-lipstick, ang problema ka na nga pakita mo maganda ka, kahit wala kang pera, di ba? Sa totoo lang, man. Yung problemado ka na nga, tapos... wala ka pang pera, huwag mo ipakita. Labanan mo ang problema. Ganun yun. Pagdating ng araw, kasi lahat tayo may pinagdadaanan Ngayon, kung susuko ka, pakita mo sa ibang magulang, isang ina,
lalo pat mabuting ina, na, okay, pag-aralin mo yung anak mo, unang-una sa lahat, mahalin nila ang magulang. Huwag nilang kakalimutan. Number 1 yan. Totoo po. Ang pagmamalasakit sa magulang, pag-aalala, at unang-una sa lahat, yung mga taong pinanggalingan mo. Huwag mong kakalimutan ang mga taong tumulong sa'yo nang ikay walang-wala. Dahil yun lang, kahit wala kang pera, at least, yun sa loob mo. Masaya ka, malinis ang konsyensya mo, wala kang inaapakang tao. Napakaganda po. Yun ang pinakamaganda sa isang tao. Last question po, no? Bakit kayo po ay isa sa dapat manalo, makakuha ng mga highest na corona sa patimpalak na ito? Bakit kayo isa sa mga dapat manalo sa Mrs. Philippines UAE 2026? Kasi ginagawa ko yung lahat. Unang-una sa lahat, syempre, kay lahat ng Mrs. Philippines, alam mo yung kailangan ng sponsor. Ako ginagawa ko kahit laging yung sa puso ko ba. Masaya ako. Siyempre, pag nakakita ko ng may corona, gusto ko rin magkaganon eh. Dahil gusto ko manalo, siyempre, di ba? Gusto ko yung, hindi naman, ginagawa ko, una-una sa lahat, yung pakikisama mo sa mga tao, at kung paano ka kumilos, para gusto mong makuha yung gusto mong maging queen ka, at yung nasa sa loob mo, at kung ano yung kaya mo. Ipakita mo yung totoo na naging buhay mo, inspirasyon ka ng mga magulang, is una-una sa ina, na wala namang asawa, na, tingnan mo nga naman, naging Miss Queen. Na dati, nagtitinda lang ng isda, ganito. Ngayon, nagpa-part-time, naglilinis, tapos makikita ka ng mga dati mong amo na, wow, nasa pageant. O, di ba? Ang sexy ng suot. Di ba? Kahit papaano naman, di ba? Isang nanay, pagkatuwan-tuwa din naman yung nagmumukhang bata. Yun na lang naman ang gusto kong mangyari. Invite po natin yung mga kaibigan natin, mga taga-suporta dito sa Pilipinas at dito sa Dubai, na panoorin kayo at iboto kayo. Sa lahat po ng mga kaibigan ko, magulang, kapatid, kapamilya, at sa buo kung saan man naroroon ang aking mga kaibigan, kapamilya sa ibang bansa, inaanyayahan ko po kayong manood at lagi pong susundan ng aming Mrs. Philippines in Dubai Season 4. At doon nyo po makikita yung mga magagandang ina na pinakikita sa buong nationwide ang kanilang talento. Paggaling sa pagsayaw, pagkanta, drama, nakakatuwa po. At saka nagpapasalamat po ako sa inyong pagsuporta. Hanggang doon lang po. Maraming salamat at definitely papanoorin namin po kayo sa inyong prelims at finals. Maraming salamat thank you po.